Wala pa akong contact sa family ko sa Pilipinas and I'm so worried kasi ang last update, yung aking bunsong kapatid na meron 3 anak and the youngest is 3 months old. Nasa evacuation center po sila ngayon. Morning! Yay! Jacaranda season, guys. Ayan yung tanaw sa kwarto namin ni Ren. Yung jacaranda na yan, ang gandang tingnan. Bloom na. Meron pa dun. Oops. Hello guys! Good morning! And welcome back. Mahaba-haba ang ating lakarin ngayong araw na ito. Pupunta ako sa bahay ng aking kaibigan. Dito din yun sa Ruti Hill. Pero sa kabilang side, sa north. Ano oras na? Magtatanghali na. Nagtatanghalian yung punta ko. Kasi natanghali din ako ng gising. Puyat na puyat ako. Nagising ako ng madaling araw. Tapos nakatulog ulit ako. Si Ren naman, may trabaho siya ngayon, Friday. And ako day off ko. Naka-long weekend off ako. Yan, kamusta po kayo? Salamat dun sa mga nanood nung last vlog. Nag-vlog takeover ulit si Ren. Na-surprise talaga ako dun. Hindi ko inakala yung mag-grant kami ng araw na yun. Sa bagay, na-announce naman talaga kung kailan, diba? Ang buong akala namin ay magtatagal pa. Pero, yeah. When the time is right, the Lord will make it happen. And October 21, yung right timing para mag-grant yung visa namin na yun. And, ano din, nagkataon din guys na kausap ko yung best friend ko na nasa New Zealand. Nung ginawa ni Ren yun. And that moment ang pinag-uusapan namin ay kung kailan kaya mag-grant yung visa namin ni Ren. Kasi yun ang sabi ko sa kaibigan ko nga na kapag nag-grant yung visa namin dito, another 3 years yun, eh mag-a-apply kami naman ng tourist visa to New Zealand para magkita na kami ng best friend ko. So yan, ito, maglalakad po ako ngayon going to train station tapos tatawid sa kabila and another 12 minutes na lakaran. So mga 30 minutes na nalakaran din. And meron akong dalang regalo para dun sa baby. Itong friend ko na to na pupuntahan ko, bagong panganak po siya. 2 months. September. Yes, last month lang. So ito, ngayon lang ulit kami magkikita. And bumili ako ng something para dun sa baby. Pasilip ko sa inyo. Toy siya na pag pinrest mo yung hand, may music, pampatulog. Nakakatawang bumili ng gamit pang bata. By the way, ayun, balita sa Pinas, ito, sa totoo lang nag-aalala po ako dahil wala pa akong contact. Wala pa akong contact sa family ko sa Pilipinas and I'm so worried kasi ang last update, yung aking bunsong kapatid na meron 3 anak and the youngest is 3 months old. Nasa evacuation center po sila ngayon. Yun yung last update. Kasi yung bahay nila, yung likod, may dam kasi doon. Patas na ng patas yung tubig, yung dam. And, yun nga, wala nang kuryente. So, nagpunta sila doon sa katapat na elementary school. Yun ang naging evacuation center.
And last update niya, wala na rin daw kuryente dun sa evacuation center na sa school. Sila mama naman, ang last update ni mama dun sa group chat namin, wala na din kuryente, palobat na rin yung phone, nag-send lang siya ng mga photos ng mga nasira dun sa bahay, sa paligid. Kaya worry talaga ako. Hanggang ngayon wala pa akong kontak kila mama. Yung brother-in-law ko naman, hindi sila mapuntahan kasi nilalagnat siya. Tapos yung mag-iina niya nasa evacuation center. So bali ang may contact ako ngayon, yung brother ko naman na nasa Mindanao. Sabi niya okay naman daw sila doon, maayos naman daw yung panahon. Buti yung tita ko nako-contact na din. So sabi ko baka pwedeng pasuyo din, pakikumustahin din sila mama. Yan, sana maging okay na. Grabe yung nangyari sa Pinas na yung bagyong Christine. Grabe yung sinalantanan, especially sa Bicol region. Init. Yung sikat lang ng araw pero medyo malamig pa. Hindi naman sobrang init talaga. So guys, first plan namin ni Ren talaga, nabanggit ko yan dati sa inyo, is to buy a car pag nag-grant yung visa namin. Pero mukhang may changes sa plan. Nag-usap kami ni Ren na hindi mo na bibiling car. Next year na lang sa winter season. Before winter. Kasi kailangan namin unahin yung mga dapat ipagawa sa Pilipinas. Sabi yung guys, oh, ang laki pa nung bed. Maayos pa, natapon na. So sa atin yan, pag-aagawa na yan. Ayan, tuloy ang kwento. Yun nga, hindi muna kami bibili ng car. Kahit meron ako na itatabi dito na pambili. Kasi may mga kailangan pa kaming asikasuhin ngayon sa Pinas. Kagaya nga nito, bumagyo, diba? And yung aming bahay, binahana naman. Wait lang. Ay, bawal dumaan. Teka lang. Patawid ako. Sarado. Bawal dumaan. So yun, nasa na nga ba? Hindi kami makakabili ng car kasi yung bahay namin kailangang ipagawa, kailangang pataasan. Kaninang madaling araw, when we check the CCTV, may baha, may bagyo pa rin. Hanggang second floor, buti may second floor para makilusan yung mga mga in-laws ko, saka yung family ng bayaw ko. Wait lang, tatawid na naman sa kabila. Footpath close. Thank you. Ayan, pinatawid na ako. Ano kayang ginagawa na to? Ayan o. May isang araw pa yan. Ito, tuloy ulit ang kwento. Yung bahay namin sa Pinas kailangan ipagawa dahil palagi na lang binabaha. So kailangan naming pataasan. Matagal na naming project yun ni Ren. Pero dahil nga nag-asikaso kami ng pagpunta dito sa Australia 2 years ago, nag-apply kami ng student visa. Kaya ayun. Yun na napaglaanan namin, hindi yung pagpapagawa ng bahay. But this time, dahil hindi na mag-aaral si Ren, graduate na siya. So, kahit pa paano siguro makakaipon-ipon na kami sa loob ng 3 years. And yung mga projects namin na naka-pending, magagawa na namin. Yung bahay talaga yung importante. Tapos, yun nga, yung bahay nila mama, sabi ko sa asawa ko, ipapagawa ko talaga yon kasi
Nag-promise talaga ako kay mama at papa na ipapagawa ko yung bahay nila. Yun ay aming lumang bahay pa nung bata ako. Yung sabi ko sa kanila, once na mag-grant yung visa namin ay ipapagawa ko yun. Bibigyan ko sila ng budget para naman komportable sila. Lalo ngayon, bumagyo, sira, dami na sira, dami ang kailangan ipagawa. Yung bahay pala nila mama, wala yung kwarto. Tsaka walang maayos na pintura. Kahit yung bahay namin sa Uyaw, wala yung maayos na pinto. Papagawan pa namin. Daming pagawain. Nalululaan ako pag nagkukumpita ko. Pero okay lang. And isa din yan sa purpose namin kung bakit ginusto namin mag-abroad na rin. Kasi aside sa kahit pa paano, lalaki din yung kita, diba? Although alam natin na malaki yung gastos dito. Pero kahit pa paano makakaipon-ipon. And yung experience, syempre, na tumira sa ibang bansa, yun talaga yung the best for us to experience this kind of life. Hindi namin alam kung hanggang kailan, but we are thankful every day. And if God allows us, if the universe allows us to continue this journey, we would love to share yung blessing namin sa family namin. Diba? Kanino pa ba? Siyempre, sa family. Especially to our parents. So guys, andito na ako sa may Rooty Hill Station. Malapit. Tatawid ako and then another lakad na naman tayo. After that, o after kung magpunta sa bahay ng friend ko, mamamalengke ako. Kailangan ko magluto ng maraming ulam para sa susunod na week may baon na kami ni Ren. Akyat malala. Oh, taas. Ayan guys, nakatawid na ako. Ayan, nandito na ako sa kabilang side ng Rooty Hill. And habang tumatawid ako, naglalakad ako. Nag-message yung kapatid ko. Nag-chat siya sa group chat namin na nandun na daw si mama sa kanila. Siguro kagabi nagpalipas lang talaga yung kahapon dahil nga malakas ang hangin. Buti, at least nabawasan ang pag-aalala ko na okay naman sila. And another tita update dun sa isang family GC namin na okay naman daw sila. Wala pa lang silang kuryente pa rin and naglilinis din sila ng tubig. Nasa loob ng bahay pinasok. Okay, thank you for watching guys. Have a blessed weekend to everyone, ano? See you on my next vlog. Thank you. Bye-bye. Dito kaya si kuya makabiling hopya.